This morning po, on behalf of our Pastor Alex and Dr. Lilian Garcia, a blessed morning po sa bawat isa sa inyo. So, thank God for this opportunity to allow me to share the Word of God this morning. So, we are still on the month of July. This is the last Sunday of July. Still, we are on the theme, Breakthrough Patience that Sustains. Ang ating pong main text matatagpuan sa James chapter 1, verse 2 to 4. Ang ating supporting scriptures, Hebrews 10:36, Isaiah 40:31, and Romans 15:13. Ang title na gagamitin natin, Trusting God's Process While Waiting for His Promise. Subtitle po, The Waiting Season is God's Training Season. Basahin po natin ang ating text, James chapter 1, verse 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, wherever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. The Lord bless the reading of its word. Central idea po, God uses every season of waiting to strengthen our faith, shape our character, and prepare us to receive His promises in His perfect timing. Ang introduction po natin, waiting is the one of the hardest part of the Christian life. Ito daw po ang pinakamahirap. We often want God to answer prayers immediately. Gusto natin agad may sagot. But His timing is different from ours. While we are waiting for His promises, God is working beyond the scene, shaping our character, strengthening our faith, and preparing us for what He has planned. The truth is God's process. Ayan, God's process is just as important as God promised. Every delay has a purpose. Every trial has a lesson. And every season of waiting is an opportunity to grow closer to Him. If we learn to trust His process, we will discover that His timing is always perfect and His promises never fail. Today, we will discover how to trust God's process. How to trust God's process while waiting for His promise, knowing that His timing is always perfect and His plan are always for our good.
Ang plano po ng Diyos ay laging mabuti para sa atin. Na kuminsan kasi nagmamadali tayo. Dapat ang process ng Panginoon, ang timing ng Panginoon, we just wait for the answer of our prayer. Ulitin natin ang James chapter 1, our main verse. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whatever you face trial of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be matured and complete, not lacking anything. So makikita po natin the word then, God tests our faith to produce perseverance. Doon po sa text binasa natin. James chapter 1 verse 2. So faith that has never been tested cannot become strong. So yun daw pananampalataya natin. Kapag hindi nates, hindi po tayo magiging malakas bilang Kristiyano. Just as gold is refined by fire, our faith is refined through trials and seasons of waiting. God does not test us to destroy us. It tests us to strengthen us para tayo laging lumakas ang ating pananampalataya. So, just as gold is refined by fire, our faith is refined by trials. So, kung paano ang ginto ay dinadalisay sa pamamagitan ng apoy, ang ating pananampalataya ay dinadalisay sa pamamagitan ng mga pagsubok. By the way, sinong walang pagsubok dito? Pakitaas ang kamay. Or another question, sinong gustong pagsubok? Araw-araw, may pagsubok tayo. Di ba? Vitamin na natin ito. Another question, masarap bang pagsubok? Masarap bang pagsubok? Tinitiyak ko sa iyo, sa atin, bagamat may pagsubok, sabi ng Bible, we are already victorious. Palakpakan natin ang Panginoon. Bagamat araw-araw may test po tayo sa buhay, wag po tayong mawala ng pag-asa. Kasama natin ang Diyos at napagtagumpayan niya ang mga ito. So, illustration po. The gold is smith, panday ng ginto. Yan, tignan po ninyo ang picture. Anong nakikita ninyo? Yung gold, yung fire, apoy. Ayan, di po ba? So, meaning, ang ginto ay inilalagay sa apoy upang maalis ang mga dumi. Kapag nakita na ng panday ang kanyang reflection sa ginto, alam niyang anda na ito. Ganon po pala ang instruction. Kapag nakita na ng panday, makintab na, nasasalamin na niyang mukha niya, ayun po, ginto na yun. Pure gold na po pala yun. Hanggat hindi makita, hindi magre-reflect sa kanyang mukha. Ang ginto ay hindi agad nagiging dalisay. Kapag ito ay inilagay sa matinding init ng apoy, natutunaw. Natutunaw. Alin ang natutunaw? Ang mga dumi. At naiiwan ang purong ginto. So, nililinis. So, ganito rin ang ating pananampalataya. Alam po ninyo, pinakamaraming ginto, gumagawa ng ginto saan? Sa Bulacan, sa May Kawayan, Bulacan.
Hindi po'y pinapadala ng Diyos sa mga pagsubok upang tayo ay sirahin, kundi upang tayo ay linisin, patatagin, at palalim sa ating relasyon sa Kanya. So sa panahon po ng paghihirap, natutunan natin magtiwala sa Diyos kaysa sa ating sarili. Ang ating pagtitiis, pagsunod, at pananampalataya ay nauhubog po. So kapag ang ating pananampalataya ay dumaan sa apoy ng pagsubok, mas magiging matatag sa gitna ng bagyo o kaya sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, test sa buhay natin. Dalisay ang ating motibo sa pagsunod sa Diyos. Matibay ang ating pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Kapaki-pakinabang para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi po ng salita ng Diyos, unang Pedro chapter 1 verse 6 to 7 says, upang ang inyong pananampalataya na igit na mahalaga kaysa ginto na sisira kahit dinadalisay sa apoy, ay mapatunayan tunay. So, dun mo palang mapatunayan tunay. At magbunga ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa paghahayag ni Jesucristo. So, wag po tayong matakot. Huwag nating katakutin ang apoy ng pagsubok. Ang pagsubok ay pinapaintulutan ng Diyos. Ay hindi upang ubusin ka. Yung ang gold, hindi naubos, inaalis lang yung dumi nare-refine. Kundi upang dalisayin ang iyong pananampalataya. Pagkatapos ng pagsubok, mas makikita ang kadalisayan ng iyong pananampalataya. So, at mas igit na mahalaga ang kaluwalhatian ng Diyos sa inyong buhay. Meaning, ang mga pagsubok ay hindi para sirain tayo, kundi para linisin at patatagin ang ating pananampalataya. Ang apoy ng pagsubok ay naglalabas ng tunay na pananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another po sa verse 4, God develops our character before He fulfill His promise. James 1 verse 4, let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. So bago po ibuos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin, alam po ba ninyo? I-prepared us. Inaayos muna niya yung sisidlan. Ang sisidlang ang tumutukoy sa ating buhay, puso, karakter, at pananampalataya. Hindi lamang interesado ang Diyos sa pagpapala na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin, kundi ang kalagayan ng taong tatanggap nito. Makikita po natin, character is the foundation that can sustain God's blessings. Sabi dito, without maturity, success can become pride. Without humility, promotion can become distraction. Madi-distract lang. So God prepares the vessel before He pour out the blessing. Ang illustration po dito, nag-iisip po ako ng illustration Kasi yung first Sunday, second Sunday, third Sunday, ginamit na lahat. King David, Abraham, Joseph.
So, alas ginamit na. Ang illustration ko po, a simple illustration. Tasa o baso. O lahat tayo gumagamit nito. Di ba? Kaya simple illustration. Tasa o baso. So, kung marumi ang tasa o baso, anong mangyayari? Hindi mo ito maaring lagyan ng malinis na inumin, o coffee, o juice, or meaning, hindi mo ito pwedeng magamit. Ano pong aral dito? Nililinis muna ng Diyos ang ating karakter, ang ating buhay, bago niya ibuos ang kanyang pagpapala. Wow! Kaya sabi po ng 2 Timoteo 2 verse 21, ang sino man lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kung lilinisin ng isang tao ang kanyang sarili, siya ay magiging sisidlang, marangal, banal, kapaki-pakinabang sa Panginoon at anda sa bawat mabuting gawa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang application po dito, ganito. Hindi basta binubuos ng Diyos ang pagpapala. Bakit? Inihahanda muna niya ang sisidlang. Kung mas malaki ang plano ng Diyos para sa iyo, mas malalim ang paghahandang daraanan mo. Ang pagsubok ay hindi tanda ng pagtanggi ng Diyos. So, as a sort of review, mag-review muna po tayo last Sunday pinag-aralan natin. Last Sunday po, ang ating preacher ay si Brother Chai Tomol. Anong title na pinag-aralan natin? The Journey in Between. So, na-mention po niya, 3 dangerous attitude traps that we must guard ourselves from while waiting. 3 daw pong attitude na dapat bantayin natin sa buhay natin. Anong 3 ito? Number 1, murmuring. Very good. Number 2, compromise. And the 3rd, rebellion. Wow, matatalinong mga anak ng Diyos. Praise the Lord. But today, let us discover again 3 attitudes that every believer must have while waiting on God's promises. Anong ibig sabihin ko po? Dapat mayroon tayo nito naman. Hindi po ito optional. Dapat ipamuhay natin. Live it. Live for it. Habang nabubuhay tayo, dapat mayroon tayo nito. Roman number 1, 3 rin po ito. Remain patient. Manatiling matyaga. Patience is not passive. It is active, trust in God's timing. Patient endurance means continuing to avoid God even when the promise has not yet appeared. God's delay are not God's denials. He is preparing you while you are waiting. Hebrew 10:36 NLT, sabi dito, patient endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Uulitin ko po. Then you will receive all that He has promised. Sa Tagalog po, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap
ma-receive natin. At matanggap ninyo ang kanyang pangako. So, what is patient endurance? Patient endurance is the ability to remain faithful, steadfast, and obedient to God. Despite difficulties, delays, opposition, or suffering, it is not passive, waiting, but active trust in God while continuing to obey Him. The Greek word translate as patient endurance is hypomone, which means to remain. Sabihin po natin, to remain. To remain under a burden without giving up, to persevere, to stay faithful under pressure, and to continue with hope. Patient endurance is not simply waiting for God to act. It is continuing to follow Him while we wait. So while we wait, ano bang patient endurance? Sa Tagalog naman, para maintindihan natin lahat. Tagalog natin pag-aaralan. Matiyagang pagtitiis. Ang patient endurance ay hindi lang simpleng pagtitiis. Tingnan nyo, hindi lang simpleng pagtitiis o pag-iintay. Ito yung pananatiling tapat, matatag, at masunurin sa Diyos. Kahit dumaraan sa mga pagsubok, paghihirap, pagkaantala ng mga pangako o matinding pagsalungat. So, naintindihan natin ngayon ano? Maraming tao po ang marunong maghintay. Pero hindi lahat ay marunong maghintay ng may pananampalataya. Ang tunay na patient endurance ay hindi passive waiting. Ito ay active trust. Ibig sabihin, abang nag-iintay ka sa sagot ng Diyos, patuloy kang nananalangin. Abang wala pa ang breakthrough, patuloy kang sumasamba. Gaya yung ginawa natin kanina. Hindi pa nasagot yung iba nating panalangin. Pero patuloy tayong sumamba sa Diyos. So, patuloy ka pong sumamba, patuloy kang manalangin. So, habang wala pa ang breakthrough, patuloy kang sumamba. Habang hindi mo pa dumarating ang pangako, patuloy kang naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Ang taong may patient endurance, ito po, ay hindi sumusuko kapag mahirap ang sitwasyon. Hindi po ba tayo sumusuko? Ayan. Kung mayroon daw tayong patient endurance, hindi sumusuko kapag mahirap ang sitwasyon. Sa halip, lalo siyang kumakapit sa Diyos. Lalo po tayong kumakapit sa Diyos kapag may problema tayo, kapag may pagsubok tayo sa buhay, lalo po tayong kakapit sa Diyos. So, yun po ang dapat natin gawin. So, sapagkat alam natin ang bawat pagsubok ay ginagamit ng Panginoon upang palakasin ang ating pananampalataya. So, ang patient endurance ay ang patuloy na pagtitiwala sa Diyos abang magtiyagang sumusunod sa Kanya, kahit hindi pa nakikita ang katuparan ng Kanyang mga pangako. So, naintindihan na po natin ngayon, lahat. English, Tagalog, palakpakan natin ang Panginoon. Before we move, para po naintindihan natin, para maliwanag sa ating kaisipan ang ating pinag-aaralan. So, Hebrew 10:36 reminds believer that
patient endurance is essential to the Christian life. God calls His people to remain faithful, continue in obedience, and trust His perfect timing. Those who persevere in faith will experience the fulfillment of God's promises according to His will. According to His will. So, illustration ko po dito, ang pagluluto ng kanin. So, alam ko po, lahat tayo ay kumakain ng kanin kung hindi ka man nagluluto. So, hindi po tayo lalaki, lalo na mga Pilipino. Basic kanin. Yun po ang ating carbo, pampalakas, para tayo'y maging malusog. Kapag nagsaing ka, yan, nakikita po ninyo. Ano na ngayon? Model. Rice cooker. Nung una, ano pa? Kahoy. Gas, kahoy. Ngayon, saksak mo na lang. Kapag nagsasayang ka, hindi mo binubuksan ng takip ng kardero nito. Minuto. Why? Hindi kagad maluluto. O di kaya, masisira pa, di ba? Pagbukas ka ng bukas, bawat minuto, hindi kagad maluluto yan. Masisira pa. So, ano pong ibig sabihin nito? Lalo po tayong magtatagal. Pag ginawa natin yun, mas matagal ang pagluluto. Kailangan mong mag-iintay hanggang sa tamang oras. May oras po yan ang pagluluto. Yung sanay dyan, isasalang, alam nila, pagbalik nila, daman na nila, luto na. Luto na. So, ganun din sa Diyos. Minsan, gusto nating madali yan. Ang kanyang sagot. Pero alam ng Diyos ang tamang panahon. Ang ating tungkulin ay maghintay ng may pagtitiis. Maghintay po tayo ng may pagtitiis. Application po dito. Do not give up when God's timing is different from ours. Iba po ang timing ng Diyos sa timing natin. Continue obeying God's even when you cannot yet see the outcome. Trust that every trial is producing spiritual maturity. Remember that God's delay are never God's denials. Ang kito po dito, patient endurance is faith that keep obeying while waiting, keep trusting while suffering, and keep hoping until God's promises are fulfilled. Hanggang matanggap po natin ang sagot ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, Roman number 2, remain hopeful. Manatiling may pag-asa. Hope is confident expectation based on God's promises. Hope keeps us looking forward instead of giving up. God's promises are certain because God is faithful. Matapat po ang Diyos na ating sinasamba, pinaglilingkuran. Biblical hope is not wishful thinking. Hindi lang wish ko to, kundi may katiyakan po. It is confident expectation that God will fulfill His promises. When God asks us to wait, He is not asking us to lose hope. Hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa, but to place our hope in Him. But to place our hope in Him. Romans 15:13, may the God of hope fill you
with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa Tagalog po, puspusin nawa kayo ng Diyos ng siyang bukal na pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapahan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, delay can make us feel discouraged. Discouraged po tayo minsan Frustrated and disappointed. Nadi-disappoint tayo. Parang nawawalan tayo ng pag-asa kapag hindi pa natin natatanggap ang sagot ng ating pananalangin, ng mga pangangailangan natin. Sometimes, we even wonder if God has forgotten us. Nakalimutan na kaya ng Panginoon ang aking dalangin? Naririnig pa kaya? But God's delay are never God's denial. He is always working beyond the scene. Kumikilos po, gumagawa po ang Diyos. Kaya sabi po ng Isaiah 40, verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Maraming tao po iniisip na ang pag-iintay ay walang nangyayari. Totoo nga ba? Oo po, minsan. Ganyan po tayo. So, kala natin walang nangyayari. Ngunit sa Diyos, ang waiting ay hindi pagiging walang ginagawa. Ang waiting ay isang aktibong pagpapakita ng pananampalataya. Uulitin ko, pananampalataya. Waiting upon the Lord does not mean doing nothing. It means, ano sabi? Trusting God's timing, remaining faithful, praying, obeying, and expecting Him to work. Another po, dito po, tinranslate ko pong Tagalog para maintindihan natin. Waiting is trusting. Anong ibig po sabihin? Waiting is trusting. Kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, nagtitiwala ka na sa Diyos. Ay tapat at kumikilos sa likod ng mga eksena. Naintindihan po ba natin? Praise God. Another, waiting is worshiping. Yung napupuri po tayo, gaya ng ginawa natin kanina. Patuloy kang sumasamba, hindi dahil nakuha mo na ang inihingi mo, kundi dahil alam mong karapat-dapat ang Diyos sa lahat ng papuri, anuman ang sitwasyon. Waiting is obeying. Patuloy kang sumusunod sa kanyang salita. Kahit hindi mo pa nauunawaan ang kanyang timetable. Iba kasi ang timetable ng Diyos sa timing natin Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa patuloy na pagsunod. Sumunod lamang po tayo. So, wag po tayong stop sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pananalangin, sa pagpupuri. Kaya waiting is hoping. Hindi nawawalan ang iyong pag-asa. Dahil ang Diyos pag-asa ay nakasandal sa katapatan ng Diyos, hindi sa iyong mga kalagayan. Waiting is remaining faithful. Hindi ka sumusuko. Sumusuko ba tayo? Dapat maging tapat tayo. Waiting, hindi ka sumusuko. Hindi ka bumabalik sa dati mong buhay. Nahinip ka sa kasagutan.
bumabalik ka sa dati mong buhay, tuloy nagkakasala ka. Lalong tumatagal ang kasagutan. Di po ba? So, anong ibig sabihin ito? Ang inyong pag-asa ay nakasandal sa karapatan ng Diyos, hindi sa inyong kagalakan. Waiting is remain faithful, hindi ka sumusuko, hindi ka bumabalik sa dating buhay, patuloy kang naglilingkod. Patuloy kang nananalangin at lumalakad kasama ang Panginoon. So lahat po ng mga pagsubok natin, lahat po ng trials, lahat po ng tests na dinadaanan natin araw-araw, inaanunso ko po sa inyo, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ng Diyos. What a wonderful. Palakpakan natin ng Diyos. God never leave us. God never forsake us. He is remain faithful sa atin. Kaya lang kadalasan tayo ang hindi nananatiling tapat sa Kanya. Abang ikaw ay nag-iintay, ang Diyos ay kumikilos. Maaring hindi mo pa nakikita ang breakthrough, pero ang Diyos ay gumagawa ng breakthrough sa iyong puso. Inuhubog niya ang inyong karakter. Pinalalalim niya ang iyong pananampalataya at inihahanda ka para sa kanyang perpektong kalooban. Tandahan, ang waiting season ay hindi wasted. Ang waiting season ay hindi wasted. So, hindi wasted season po ito. Ito ay God's training ground kung saan inihahanda niya para sa mas dakilang layunin at pagpapala na nasa kanyang tamang panahon. The last po, illustration po natin dito. Siyempre, nagtrabaho po ako sa electric company. Kaya linagay kong illustration, kuryente. Ayan. So, nawalan ng kuryente. Di ba, minsan kapag gabi, kapag nawalan ka ng kuryente sa gabi, nagiging madilim ang paligid. Pero alam natin, hindi habang buhay ang brownout. Di po ba? Minsan may nasira lang, o minsan may bagyo. Nag-iintay tayo dahil alam natin, babalik din ang supply ng kuryente. Magliliwanag pa rin. Kung natagalan lang, kung nagkaroon lang ng trouble, gagawin po yun. Kapag nagkaroon ng trouble, tip po, biglang brownout. After 15 minutes, sure ko po yun, or before 15 minutes, babalik ang kuryente. In case hindi bumalik sa lugar ninyo, mayroon problem sa lugar ninyo. So, ibig sabihin, magsasurvey muna sila doon. So, sa ibang lugar, mayroon na. Pero sa inyo, wala. Isasurvey muna yun. Baka may problema. Baka kapag sinwit yun, may mamamatay o madidisgrasya. So, may nakuha yung tip, ano? So, maaring madilim ang sitwasyon mo ngayon. Yan, application. Pero huwag mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ang ating ilaw at darating ang kanyang tulong sa tamang panahon. Di po ba? So another po na example, ang madilim na gabi. Siyempre gabi, madilim, sis. Baka sabihin niyo sa akin, yung pong medyo kaedad ko, nung unang panahon, wala pa pong kuryente. Anong ginagamit? Lampara. Pag may kaya kami medyo, lampara. Binobomba yun. Binobomba yung lampara na yun. Inaayos pa. Pero pag wala kang lampara, anong ginagamit? Kandila. Kandila. Kapag gabi, parang napakahaba ng dilim. Minsan, iniisip natin na hindi nasisikat ang araw.
Ngunit alam natin na kahit gaano kadilim ang gabi, darating pa rin ang umaga. Hindi pinipigil ng dilim ang pagsikat ng araw. Tama ba? Praise God. Ngunit, alam po ninyo, ganyan din ang ating buhay. Maring dumadaan ka sa madilim sitwasyon. May problema ka sa kasulukuyan? May sakit ka? May paghihirap ka? O may mga panalangin hindi nasasagot? Ang tagal na, ilan taon na, ilan months na. Pero huwag mawalan ng pag-asa. Tulad ng pagsikat ng araw, darating din ang tulong at katuparan ng Diyos sa tamang panahon. So, ang pag-asa ay paniniwalahan darating ang liwanag ng Diyos kahit madilim pa ang ating sitwasyon. Naalala ko po ang aking father. Nung siya ay nabubuhay pa, sino yung mga kaedad ko dito? Ayan, si Mars. 1972, second year high school na ako noon, 1972. Yung iba, hindi pa alam, 40 days. Umuulan. Kami hindi man binabaha, pero binaha kami. 40 days yun. Dahil medyo malaki po yung bahay namin, yung ibang kapitbahay namin, ilang kaming pamilya, nasa bahay po sila. Hindi naman po kami nawalan ng bigas. Isang luto lang, lahat kami parang magkakapatid, ilang pamilya. Ganun po nung unang panahon. Kasi magsasaka ang tatay ko, kaya marami kaming bigas. Anong pinagluluto nyo? Hindi pa uso ang gas noon. Siyempre umuulan, baha. Alam nyo kasaan? Paano magluto? Yung mga kahoy na dinadala ng tubig, ng hagos, kinukuha yun. Pinapatuyo yun. So may bigas na kami, check. Anong ulam nyo? Hindi namin problema ang ulam. Tignan nyo ang Panginoon kapag mag-supply. Tanong nyo, anong ulam namin? Imported na canned good. Sinusupply ng US. Imagine, kabila ng pagsubok. Masarap pa rin ang ulam mo. Palakpakan natin ng Diyos. Hindi po tayo nalilimutan ng Diyos in any situation. Ito pa, dahil second year high school ako noon, dapat lahat ng bata i-incheck kontra mikrobyo. Kasi siyempre matagal yung tubig, matagal yung ulan, 40 days. Ang sakit, di ba? Ang sakit. Hindi ordinary injection. Ano bang tawag doon, mga nurse? So, alam nyo, pag bata ka, ayaw mong pa-inject, di ba? Umuurong ka. Di ba? Sino gusto magpa-inject pag bata ka? Di ba umuurong ka? Noong elementary kami, nagtatago kami under the desk. Pero yung panahon na yun, hindi kami umuurong. Lalo kaming nagpo-forward. Bakit gusto namin magpa-inject? May regalo ang mga kanu. Anong regalo? Malalaking tinapay, Nutriban. Ang tawag nung first time namin makakita ng tinapay na malalaki. Ganyan kalaki kapag kinain mo yun, busog na busog ka. Hindi lang tinapay, may palaman pa. Imported na naman. Bakit hindi ka magpapa-inject kahit masakit? Di ba? Wala naman tayong imported na palaman nun. Di ba? Kaya ang Diyos po in any situation, kumikilos sa buhay natin. Tuwan-tuwa po kami, palakpakan. Ang saya-saya namin kaming mga bata. Akalain mo, in spite of,
na 40 days. First time namin makakain ng imported canned goods. Wala naman dito. Binibigay pa. Kuminsan, helicopter pa ang siyempre, baha ang magbababa sa inyong bahay. So, in case po na tayo'y maghihirap, tignan po ninyo, sa kabila nun, alam ng Diyos. Inangat pa ang pagkain. Ganyan po kabuti ang Diyos. So remain hopeful. God is accomplishing 3 important purposes. To protect us, keep us from receiving something before the right time. Kaya wag po tayong magmadali. To protect us, He develops our character so we can handle the blessing. Baka masayang lang yan. Baka mawala lang. Kaya, He prepared us. To direct us, He align us with His perfect will and timing. May timing po ang Diyos. Every day, as a divine purpose, ito po, our responsibility bilang Christian while waiting, keep praying, keep obeying, keep worshiping, keep serving, keep believing, keep hoping. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. The third and the last, remain faithful. Kaya kanina sabay-sabay po tayong binasa yung remain. Puro remain ito. Remain faithful, manatiling tapat. Continue doing God's will while you wait. Faithfulness is obedience even when you don't yet see the outcome. Those who remain faithful will experience God's perfect timing and fulfillment. Ulitin ko po. Those who remain faithful, natiling tapat, ano daw? Will experience God's perfect timing and fulfillment. So God's promises are worth waiting for because His timing is always perfect. His purpose is always good, and His faithfulness never fail. 1 Corinthians 15:58 says, "Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Nakita po ninyo yung word, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. So, meaning, waiting means continuing to serve God. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod. God, with joy and consistency. Sabi po dito, we do not put our obedience on hold while waiting for answers. We worship, serve, give, and love faithfully because we know that our labor in the Lord is never in vain. Ang illustration po dito, naglagay ako ng illustration, the potter and the clay, yung pong magpapalayok. Sino nang nakakita yung bandang Santo Tomas yan? Nagpapalayok, yan. Sila sister, doon po sila, mga nasa Santo Tomas, San Matias, gumagawa ng palayok, ng paso. Kaya ako kapag bumibili ako ng paso, pumupunta po ako doon, mas mura. So, nakita po ninyo yung picture ng gumagawa. Ayan, tingnan po ninyo, oh. Napaka-messy, ano po.
Tignan nyo yung magpapalayok. Sabi po dito, kapag gumagawa ng palayok ang magpapalayok, hindi niya minamadali ang proseso. Hinuhubog niya ang putik ng dahan-dahan at pinapainit sa pugon. Tingnan po ninyo, pinapainit pa pala sa pugon hanggang maging matibay at maganda. In 2 Corinthians 4:7, dito po sabi dito sa Tagalog, ngunit kami pinagkalooban ng kayamanan espiritual na ito ay hamak na sisidlang lamang, tulad ng mga palayok. Biblical pala yung palayok, upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan nito ay sa Diyos at hindi sa amin. Ano pong nakita ninyo sa gumagawa ng nagpapalayok? Hinuhubog muna niya, inaayos dahan-dahan. Ganon din po ang Diyos sa buhay natin. Hinuhubog muna tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok bago niya tayo gamitin. Bago niya tayo gamitin. Ganyan ang Diyos sa atin. Habang nag-iintay tayo, inuhubog niya ang ating pagkatao. Kung magmamadali tayo, baka hindi tayo maging handa sa pagpapalang ibinibigay niya. Ang pag-iintay ay panahon ng paghubog ng Diyos sa buhay natin. Kaya wag po tayong mahinip sa kasagutan ng ating panalangin. Palakpakan po natin ang Diyos. The last illustration ginamit ko po ay butterfly. Paru-paro. Kasi paborito ko po yung butterfly. Parang ang saya kapag nakikita mo, lumilipad. Iba't ibang kulay. Tignan po ninyo ang process. Hindi kagad, butterfly kagad. Tignan po ninyo, umpisa sa egg. Diba? So, makikita, bago maging magandang paru-paro, dumadaan muna ito sa loob ng isang kokon. Hindi ito pwedeng pilitin lumabas ng mas mahaga. So, may process po siya. Kung tutulungin itong lumabas bago sa tamang panahon, magiging mahina ang kanyang mga pakpak at maharing hindi siya makalipad. Tignan po ninyo, no? Kaya yung pong process, ayahan mo yung process. So, ganyan din po sa ating buhay. Na kung minsan, napakatigas ng ulo natin. Disobedience tayo. Minsan, nahinip tayo sa sagot ng ating panalangin. Kahit illegal, kahit kasalanan, gagawin natin, magkaroon lang kasagutan ang ating panalangin. Tayo'y bumabalik sa kasalanan. Anong mangyayari sa atin? Ikaw ay babalik muli sa dati mong buhay. Hindi ka na magamit ng Diyos. Naka-align ka na nga eh. Iniintay mo na lang ang pagpapala. May mga pagsubok na inahayahan ng Diyos. Dahil iyon ang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Hebrew 10:23, sabi po dito, let us all pass the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful, faithful, faithful. Sa Tagalog po, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. At huwag nang mag-alinlangan pa
sapagkat ang nangako sa atin ay maaasaan. Buhay po ang Diyos natin. Tapat po ang Diyos natin. Alam niya kung anong pangangailangan natin sa buhay. Minsan yung iba hindi mo nga alam eh. Pero siya, minsan ina-advance pa nga niyang ibigay sa atin eh. Ma-amaze ka na lang. Magugulat ka. Kailangan mo pala ito. Advance ng binigay. So yung iba, maybe today you have been waiting for healing, provision, restoration, breakthrough, or the fulfillment of God's promise. Waiting for answered prayer. Ano bang prayers natin? Waiting for healing, waiting for provision, waiting for breakthrough, waiting for restoration, waiting for God's perfect timing. Palakpakan po natin ang Diyos. Huwag po tayong magsawang maghintay sa kasagutan ng ating mga panalangin. Application po dito. Don't let waiting become an excuse to stop serving. Stay committed to God's work until His promises are fulfilled. Wala pa yung kasagutan ng aking panalangin. Wag mo na akong maglilingkod. Tatama rin na ako. Dapat lalo po tayong magpursiging maglingkod. Kasi may gusto po tayo sa Diyos. Dapat lagi po tayong kumapit sa Diyos. Sa ating pangangailangan, sa ating problema, mas lalo po tayong kumapit sa ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag po tayong bibitaw. Huwag po tayong bibitaw. Kaya sabi ko kanina, sino walang pagsubok? Sino may gustong pagsubok? Masarap bang may pagsubok? Lahat po tayo may pagsubok. So vitamin na po natin yun. Hindi po tayo nag-iisa sa trial, sa pagsubok, sa buhay, maging sa family. Why? Kasama natin ang Diyos. Thank God. God never leave us. God never forsake us. He remain yesterday, today, and forever. Siya'y tapat sa atin. Kaya lang minsan po mga kapatid, tayo ang hindi nagiging tapat. Napakatapat po ang Diyos sa atin. Kadalasan, tayo ang hindi nagiging tapat. Conclusion po, nasa conclusion na po tayo. Every promise as a process. Every process as a purpose. Every purpose leads to God's perfect plan. Do not become discouraged because the promise has not yet arrived. If God has given His word, He will fulfill it. So, your waiting is not wasted. Hindi po sayang yan. Your trials are not meaningless. Your tears are not unnoticed. Kadalasan po kapag mayroon po, nananalangin po tayo wala na tayong nasasabi sa Diyos. Umiiyak lang tayo. Pero ang Diyos, alam niya, laman ng ating puso. So, God is using this season to prepare you for something greater than you can imagine. So what will we do? Remain patient. Remain hopeful. Remain faithful. In God's perfect time, His promise will surely come. Lahat po tayo tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Yung pong illustration natin kanina, kung mapansin ninyo, kung ang palayok ay
hinuhubog. Ang paru-paro ay dumadaan sa proseso. At ang ginto ay dinadalisay sa apoy. Ganon din ang Diyos sa ating buhay. Kaya abang nag-iintay, manatiling matyaga, manatiling may pag-asa, at higit sa lahat, manatiling tapat sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay napakatapat sa atin. Kadalasan po, tayo ang hindi nagiging tapat sa Kanya. Umawit po tayo sa Panginoon. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit. Taas po natin ang kamay natin patungong langit. Gawin natin panalangin ito. Kami sa'yo Ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadahil. Bigin itong pagsamo, Tanggapin ang panalangin. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos na may pananampalataya. na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. Kung kami ay nalilintig at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadahil Sa sa Diyos Diyos na sumasagot ng panalangin. ng panalangin. Ikaw ay Diyos Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. at kung Kami ay naliliglig ba't ang paligid ay at ang nagdilim, paligid ay kay dilim. kami ay dadalangin. Kami ay dadalangin, kami ay dadalhin sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sabi po ng ating inawit, ang Diyos ang sumasagot ng ating panalangin. Maybe today you have been waiting for answered prayer. May prayer ka, ang tagal, ilang taon na, ilang buwan na, ilang weeks na, ilang days na, o itong araw lang, na walang kasagutan. Na kung minsan, dinadalangin mo, Lord, hanggang kailan ang sakit na to? Hanggang kailan nararamdaman ko ang sakit na ito sa katawan ko? Give it to God. Give it to God. Give it to God. Wala po tayong magagawa. Maliban ang Diyos ay sumasaad. Even kung minsan legal matters, give it to God. Ang Diyos ang nakakaalam. Even kung minsan po sa family, hindi po nawawala yan. Family conflicts. Vitamin natin yan. Tinuturuan po tayo ng Diyos dyan. Minsan pinapag-pray mo. Yung anak mo, ang tagal, Lord. Ang tagal ng kasagutan sa aking anak. Give it to God kung may problema ka sa anak o sa iyong magulang o sa iyong kapatid o sa iyong kapatiran. Give it to God. Provision, breakthrough, restoration, waiting for God's perfect timing. Waiting for God's perfect timing. May timing po ang lahat ng mga prayer natin yan.
Even sa mag-asawang gustong magkaanak. Like Anna prayer, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Jeremiah 33:3 says, "Call unto me, and I will answer thee." May kasunod pong pangako, tumawag ka sa akin at sasagutin ko kayo. At sasagutin ko kayo. Subalit, na kung minsan kung bakit hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin. Sabi po ng Isaiah 59 verse 1-2, sabi niya, "Anak, hindi ako bulag upang hindi ko makita ang inyong pangangailangan. Hindi ako bingi para hindi ko marinig ang iyong dalangin. At hindi rin maikli ang aking kamay upang hindi ko maibigay ang lahat ng iyong pangangailangan." Ang nagiging dahilan, anak, bakit hindi ako makakilos sa buhay ninyo dahil sa iyong kasalanan. Kaya sa oras pong ito, sama-sama po tayong lumapit sa Diyos, manalangin, humingi ng kapatawaran. Hallelujah. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, be with us. Dingkin mo ang panalangin namin. Dakilang Diyos, nasasaliksik mo ang aming puso. Anuman kalikuan, kasalanan, ay nalalaman mo. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran. Kapatawaran po kami, nasaktan ka namin at nasaktan namin ang ibang tao. Lord God, patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming kasalanan at kahinahan. Sa oras pong ito, Lord, forgive us. Clean us from all our unrighteousness upang maging ganap po kami sa iyo, O Diyos. Panginoong Yesus, linisin mo ang aming kaisipan at puso sa iyong mapulang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. At mula sa oras na ito, puspusan mo kami ng iyong kapangyarihan at ng iyong kabanalan. Gawin mo kaming banal upang maging karapat-dapat po kami sa iyo. At tulungan mo kami mamuhay nalulugod sa iyo. Maluwalhati ka, mabigyang kang parangal sa aming buhay. Panginoon, patuloy po ninyong ilagay sa aming puso minsan pa ang inyong salita. Tulungan po ninyo kaming matakot sa aming buong panahon, sa aming buong buhay, upang patuloy kaming manatili sa iyo hanggang kami nabubuhay, O Diyos. Panginoon, salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong kapatawaran. Salamat, patuloy niyo kaming ginagawa para sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong paglilinis. Salamat sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa oras pong ito, iba po ang gagawin natin. Kayo po ang makipag-ugnayan sa Diyos. Ano man yung mga dalangin ninyo na matagal na, ilang taon na, ilang buwan na, ilang weeks na, ilang araw na, o at kasalukuyan ng pangangailangan ninyo, give it to God. Kayo po ang makipag-commune sa Diyos. If you are ready to receive your prayers while waiting, keep praying, keep obeying, keep worshiping, keep serving. Hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay towards sa langit. Ang Diyos, binubuksan niya ang kalangitan para sa kanyang mga anak. Hallelujah, what a privilege. What a great privilege. What a great privilege sa kanyang mga anak
Hallelujah. Shiandere bere shekida ra shiandere kida. Oh God, oh God, oh God. Dingkin mo ang iyak ng iyong mga anak, ang laman ng kanilang puso, ang dalangin nila. Ikaw po, Panginoon, ang higit nakakaalam ng lahat ng ito, O Diyos. Dingkin mo ang kanilang panalangin. Buksan mo ang kalangitan para sa kanilang panalangin. Oh, shiandere bere shekida ra shiandere kida ra shiande. Sikalabakaira labakande rabababababa shiandere de. Shiandere de kida ra de shiandere kida. Shiandere bere de kida ra shiandere bere kida. Ang alam po namin, O Diyos, Ikaw ay sumasagot sa aming panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Continue to claim your answer. Just believe, just believe, just believe. Tinanggap na ninyo ang inyong mga daing, ang inyong mga panalangin. Mark 11:24, whatever we ask, in prayer, just believe, just believe, just believe. We will receive it. We will receive it. I pray for everyone here today, O God. Ang lahat ng mga anak mo na nandito, whatever they waiting for, O God, waiting for healing, waiting for provision, restoration, breakthrough after breakthrough, answers prayers, even salvation to their loved ones. Lord, remind them that you are always working, even we cannot see it. Strengthen every heart and renew every spirit, oh God. You have said, Father God, you are Jehovah Rapha. The Lord is our healer. Exodus 15:26. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Jehovah Jireh, the Lord is our provider. Philippians 4:19. You will supply all our needs. You are Jehovah Shalom. You are the Lord is our peace. John 14:27. You are Jehovah Nissi. The Lord is our banner. Lord, salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong dakilang pangako na ikaw ay tapat at sapat sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa kasagutan ng aming panalangin. We will continue to testify, O Lord God, sa aming buhay. We will continue to testify your faithfulness, your love, your joy, your peace. We will continue to testify your goodness, your miracles, your blessings, victory in life. Kung bakit kami nagtatagumpay, it's because of you. Habang kami po nabubuhay, we will testify your goodness, your faithfulness in our life, in our family. Thank you. Thank you because your promise never fail. Your promise never fail. Thank you. Your timing is always perfect. And your love never changes. We choose today to remain patient, to remain hopeful, and to remain faithful. Oh God, until we see the fulfillment of your will in our lives. Salamat, salamat. We give all the praises. We give all the glory. We give all the honor. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Minsan pa natin kilalanin ng Diyos sa sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos.
Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, Panginoon, Pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindig at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin. kami ay Dalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot. Amen. Ng panalangin. Minsan pa po, ito na ang ating huling awit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay nagtitindig, amen, at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaing sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ng panalangin. Amen. Praise the Lord. Sino pong naniniwala dito at nakatabang na sinagot ng Panginoon ng kanyang mga panalangin? Amen. Nasaan po ang lahat ng mananagumpay? Sabihin natin sa ating sarili, ako ay mananagumpay. Amen. We are champion because we have the blood of the champion. Our Lord Jesus Christ. Woo! Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay ng hari, karapat-dapat sa papuri ng iyong mga pinili, isama sa parangal ng tagumpay. Kami ay tagumpay. Nasaan po ang iba kamay ng mananagumpay? Higit pa sa mananagumpay, sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Kami ay tagumpay, sapagkat ikaw, amen, higit pa sa mananagumpay, sapagkat ikaw ay buhay. Shout! Tagumpay! Isigaw natin, tagumpay! One more time! Tagumpay! Woo! Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. Awitin natin ang awit ng tagumpay. Amen. Pagkat ikaw ay buhay. Ito ang aming awit, ang awit ng tagumpay. ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay, matagumpay ng hari, karapat-dapat sa papuri ng iyong mga pinili, isama sa parangal ng tagumpay. Yes! Kami ay tagumpay. Nasaan po ang lahat ng iyong kamay? Higit pa sa mananagumpay, sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Kami ay tagumpay, sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa. Gusto ko marinig lahat ng babae, lahat ng kababaihan. Kami ay lahat ng mananagumpay na kababaihan. Men of God, lahat po ng lalaki.
tagumpay. Napakalakas! Amen! Tayo pong lahat, kami ay Amen! Sing it together! Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay. For the last time, Jesus, kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay. Ay buhay. Shout! Tagumpay! Everybody shout! Tagumpay! For the last time, tagumpay! Praise the Lord! Praise God! Praise God, praise God. Lahat po tayo ay matagumpay. We are already victorious in life. Why? Because God is with us. Father, we thank you sa lahat ng mga anak mo. Kayo pong nakakaalam ng kanilang mga petition, mga prayer request nila sa iyo. Thank you for their faith na dinrap nila ang kanilang prayer request. Pagsulat pa lang, Panginoon, alam ko po may ginawa ka na sa kanilang buhay. Hindi po namin alam ang kanilang pangangailangan physically, materially, spiritually. Subalit ang alam namin, O Diyos, Ikaw ang sumasagot ng aming mga panalangin, ng aming mga petisyon sa iyo, O Diyos. Thank you, Father God. Even ang aking mga kapatid nandito, even nasa overflow, even ang mga nasa online, dinggin mo ang panalangin. Give the desire of their hearts, O God. Lord, salamat sa lahat ng mga anak mo na ginamit mo mula kaninang umaga. Replenish their strength. Strengthen them. Continue to anoint them. Continue to use them. Continue to empower them in the ministry that you have entrusted to them. Patuloy natin itaas ang ating kamay for the declaration of blessing. The Lord bless you and keep you. Cause His face shine on you and be gracious to you. The Lord bless you indeed and keeping enlarging your territory. His mighty hand be upon you and protect you from all evils. The love of the Father, the grace of our dear Lord Savior Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Amen, amen. God bless po. See you next week. Praise the